Ako si G. Herrera, ang station manager ng radyo nating Gimba. So 19 years na ang radyo nating Gimba at sa panahon na yon ay hindi na matatawaran yung kanyang paglilingkod sa komunidad. Marami na kaming karanasan dito na naiambag sa komunidad at talagang ang paglilingkod ay dapat ay merong commitment. Hindi matatawaran ang mga ginawa ng radyo nating Gimba sa komunidad dahil punong-puno ito ng mga programa na kapaki-pakinabang sa komunidad. Hindi lang dito sa Gimba, Nueva Ecija, maging yung mga nakikinig, nanonood sa abroad na ating mga kababayang mga Novo Ecijano na talagang sumusubaybay araw-araw sa atin. At punong-puno ng serbisyo yung radyo nating Gimba. Since nung pagkakatatag nito, nung 2004, 2005, nagsimula na kami sa mga project sa community. Yung ating Operation Damayan, Pamaskong Handog, nag-iba-iba yon ng anyo. Andyan yung pagbibigay ng regalo sa mga bata, sa mga senior citizens, sa mga manggagawang bukid na nawalan ng hanap buhay. Halos lahat ng programa ng radyo nating Gimba ay nadidevelop ito at talaga namang sinusubaybayan. Una, yung programang Gimba ngayon, from Monday to Friday, ay iba-iba yung focus nito. Kapag ka Lunes, mas tutuunan namin ng pansin ay kung ano ang mga current national and local issues. Pagdating naman ng Tuesday ay usapang kababaihan. Mahigit 50% ng ating mga tagapakinig, mga nanonood, mga mamamayan sa komunidad ay kababaihan. Kaya na-develop din namin yung programang Tropang Kababaihan. Kapag Miyerkules naman, ay programang pangmagsasaka. Alam nyo, dito sa Nueva Ecija, talagang pangunahing kabuhayan dito ay pagsasaka. Kaya nag-develop din tayo ng programang tutugon sa needs, sa problema ng mga magsasaka at kung paano tayo makakatulong sa kanila. At talaga namang bumubuhos din yung pasasalamat ng mga magsasaka dito, ng mga manggagawang bukid dahil doon sa nagagawa nating pagbabalita. At hindi simpleng pangyayari yung ating binabalita sa kanila, kundi ano ang pinag-uugatan ng mga problema nila at kung paano ito masusolusyonan. Kaya naman, natutuwa yung mga magsasaka, yung mga manggagawang bukid dahil doon sa ginagawa nating papel na maging watchdog, magbalita ng tamang impormasyon, sila ay nagkakaroon ng tagumpay sa kanilang mga hakbang na ginagawa. Lumalakas yung loob nila na humarap doon sa mga concerned agencies, mga local government units na sangkot doon sa kanilang mga problema. Ting Webes, yung programang Walang Kukurap. Ang nais namin dito yung maisabuhay yung good governance and transparency sa community at siyempre, sa ating bansa. Pinag-uusapan doon ang mga national and local issues tungkol sa politika, ekonomiya, kultura, at iba pa. Isa rin sa mga nagiging problema sa komunidad na gusto rin nating matulungan na iangat o itaas yung awareness ng ating mga tagapakinig ng mamamayang nandito sa pamamagitan ng issue ng kalusugan. Kaya isang programa din at ang isang advocacy ay yung kalusugan para sa lahat. Paano mapapabuti yung health situation, yung access sa gamot, yung iba pa ng mga pwedeng alternative na gawin ng mamamayan sa komunidad para noon katuwang sila at nagiging participative yung community sa usapin na yan. Yung mga programa ng government ay dapat tumatagos ito sa community. Sa programa, meron, pero sa implementation, wala. Kaya kapag nalalaman ng taong bayan, yung mga programa na yon, meron palang ganun dapat i-access na programa, sila mismo ay kumikilos sa sarili nila.
Itong programang Kalusugan para sa Lahat ay tuwing Biyernes. Actually, ang ganda nung ng result niya. Naging bunga nito ay yung pagkakaroon ng mental health and wellness program, no? Na project ng radyo nating Gimba, kung saan nakikita kasi namin na isang malaking usapin ngayon at problema ngayon ng community, bata at matanda, ay yung mental health illness. So ang isang paraan ay paano i-address yung problema na yon. Kaya merong direct services na naipoprovide sa kanila, at pangalawa yung advocacy tungkol sa mental health awareness. Isa siguro sa ipagmamalaki naming programa dito sa radyo nating Gimba ay itong Balitang Talakayan from Monday to Friday. Dati, nag-start lang kami sa 15 minutes news, straight news. Naging isang oras na ito at hindi na lang simpleng straight news. Meron na ring part ito ng pagbibigay ng impormasyon na mas malalim pa sa pagbabalita. Kasi inuugat din namin dito yung ano ang nasa likod ng balita. Kaya hindi simpleng pangyayari lamang yung nalalaman dito ng community, kundi napapalalim namin ito sa pamagitan ng pagkakaroon namin ng commenter, no, na nagpapatalas ng aming talakayan, nakakapag-provide ng mga tamang resource person para pag-usapan itong mga usapin na ito na national at local news. Noong pandemic time, COVID-19, struggle sa atin yung tayo ba'y magpoprograma sa radyo? Titigil ba tayo? Pagpapatuloy ba natin ito? Napaka-positibo naming tiningnan nyo na magkaroon ng tuloy-tuloy na programa sa radyo natin na Gimba. Dahil nakikita namin na malaki ang needs na magbigay ng tamang impormasyon, makatotohanan ng pagbabalita tungkol sa COVID-19. Nagkaroon na rin ng mga problema, yung mga mamamayan noon tungkol sa ayuda, merong nakakakuha, merong hindi. Ang radyo nating Gimba, yung isang naging daluyan para ipaabot sa mga kinakaukulang agency yung mga problema nitong mga mamayang affected nitong COVID-19 pandemic. Kami mismo ay nagkaroon din ng project, yung Save the Elders, pagbibigay ng tulong sa mga senior citizen dahil sila nga yung kinwarantin, hindi makalabas, hindi makapagtrabaho, yung mga elders. Tapos sila rin naman yung kumbaga neglected din sa family, walang makain. Kaya isa yon sa ipinanawagan natin habang nananawagan ay gumagawa rin ng paraan para makapag-deliver ng services. Ang radyo nating Gimba ay active member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Nueva Ecija chapter. Member din yung mga kababayang journalist dito ng IWART, International Association of Women's in Radio and TV. Na-empower din yung mga broadcasters, journalists na mga kababayan kapag ganong ikaw ay napapasama doon sa mga ganyang advocacy. Member din kami ng National Union of Journalists of the Philippines. Lumapit kami sa NUJP para sa mga trainings tulad ng media safety. Pangalawa, nung panahon na kami ay kinasuhan ng local government units dito, kinasuhan ng cyber libel, at saka yung nung panahon ng pandemic ay nag-violate daw kami sa Bayanihan Act. Kapag gumagawa ka ng pagbibigay ng serbisyo at nagiging critical ka sa yung mga binabalita at nasusuri mo at napapakinggan yung mga hinaing ng mga
nagrereklamo, nagiging sensitive yung ating mga nanunungkulan. Nakapag-establish din ng partnership ang radyo nating Gimba sa iba't ibang media network. Isa na dito itong Taiwan Foundation for Democracy na nagbigay ng support para sa mga idinadaos naming mga seminars, training on news writing and broadcasting. Ganon din, yung radyo nating Gimba ay nakapagsagawa na rin ng mga documentary project. Sa tulong naman ito ng AMARC. Ang AMARC ay ang World Association of Community Radio Broadcasters na sila din ay naniniwala dun sa kakayahan ng radyo nating Gimba na makapagsagawa ng documentary. May mga itinampo kami dito na mga buhay ng mga magsasaka, ng mga manggagawang bukid, na kung paano sila i-empower sa kanilang community. Isa pa, na tuloy-tuloy na nagsusuporta para sa mga project ng radyo nating Gimba, yung Gimbanians Association of Manitoba, Canada. Ganon din yung mga business sectors dito sa Nueva Ecija. May mga agency rin na talagang nagbibigay ng mataas na pagkilala sa radyo nating Gimba dahil nakakatulong sa kanilang mga advocacy and campaign. Tulad na lang nitong Securities and Exchange Commission na ang laki ng pagtitiwala dahil doon sa nasusugpo yung nangyayaring scam, no? Nailaganap na ngayon yan. Kaya talagang hindi lamang pagbabalita ang aming nagagawa, pati na rin yung public service at yung pagde-deliver ng mga direct services sa community na lalo namang nagdadagdag ng mataas na pagkilala, no, at pagrespeto sa radyo nating Gimba. Siguro yun yung maipagmamalaki ko, maipagmamalaki namin dito sa radyo nating Gimba. So, yan ang dahilan kung bakit nararapat na maging best radio station ang radyo natin Gimba. Like also batiin yung ating LM natin. Maraming salamat sa inyong pagdalo. At paulit-ulit yung ating mga buhay na naranasan. Lalo na ngayon na meron pang isang batas doon na yung RTL. Na lalo nagpahirap sa atin. Nung nagbenta nga ako ng palay, 11 pesos lang. Sabi ko, paano tayo makakaangat? Paano na yung mga maliliit na mga magsasaka? Mas mahal pa yung dara. Mahigit na 85 to 90% ng ating mga kababayan ay nagsasaka. So, yan dapat natin tutukan sa pang-araw-araw nating hanap buhay at maiangat ang kanilang kalidad ng pamumuhay. Titingnan din po natin kalagayan ng ating mga senior citizens, mga marginalized natin. Yung ating mga PWD, yung ating mga youth, no? Lalo na iba ng mga trabaho, yung ating mga sectorial organization. Especially yung mga regulators association na yan, farmers cooperative, at iba pang sakay ng ating pamayanan na tumutulong na iangat pinagbubuting iangat ang ating kabuhayan. Ako bilang isang kapitan po ay lagi pong kasama taon-taon o kasama pong namimigay din na ganitong regalo dito po sa radyo. Ngayon, medyo dumadaga na rin po tayo, dumadami po yung nagbibigay tulong po sa mga LMB o kaya itong talagang mahirap dito sa atin.
Marcelo Galdones, Princess Hazel Carnejo, Gabriel Carnejo, Gabriel Carnejo, Miguel Carnejo, John Russell de la Cruz. Ang tawag sa kanya, sa gera ay paunahan ng masaya. Kaya naman, tunay na bayani ng bayan. At ito pong ating ipamimigay ngayon ay galing po sa ating sponsor na si Kong King Sansi para sa Noche Buena package po. Kasama po yung anak niya na si Ate Mika. At saka po yung mga regalo para sa mga bata ay galing naman kay Kuya Adon Nicandro. Si Kuya Adon Nicandro po, hindi po yung politiko ngayon. Tutuwa lang lagi na magbigay ng regalo para sa mga bata at saka po yung tiwalaan niyang, malaking tiwala niya sa radyo ng Gimba na taon-taon ay pag naawitan po namin na magbigay ng regalo ay hindi po siya nagdadalawang salita. Ang partner po natin dito ng ating pamaskong handog at beneficiaries na rin ay ang Liga ng mga Manggagawang Bukid. Taas nga po ang kamay ng mga manggagawang bukid na nandito. Wow! So lahat po talaga mga manggagawang bukid. Kasama rin natin yung mga senior citizen. Sheila Marie E. Gragasin, 4. Arian Fabian, 4. Jomerlin Bumaga. Hi everyone! Nandito na po kami sa barangay Malapagitang. Hi, ang mga regalo. Ate, dito nga. Wala mo na. Jamira at saka Justin. Jamira. Ano masasabi mo? Sa binigay niya. Tuwan-tuwa siya, oy! Buksan nyo na yun yung mga regalo. Buksan nyo na para makita natin. Buksan nyo na yung inyong mga regalo. Sige, buksan. Ready, Abigail Adriano. Gusto niyo yung regalo? Okay. Para sa inyong mga bata at sa ating pong matatanda. Day 5. Day 5 na po tayo, Barangay San Roque. Ayun, nag-iwanan si Kuya ng bawang ni Catherine. For something I wasn't ready to fight. I wasn't ready to fight. And I've been spinning my wheels. Pero nakita rin sana itong ganito yung sinasabing socialization, yung sa console at saka yung
Sabay-sabay kumain. Na sana makatulong to sa bawat isa. Kasi ang gusto rin natin is mabawasan yung sinasabing stigma sa mental health o sa komunidad. So, when I'm home, it's smiling, but nothing can sound. I love you. It brings me music in my It's been so long since I hear the wonderful sound. I hear all of whatever you Magandang umaga po, andito tayo sa Gimba General Hospital at tiningnan po natin yung mga pasyente na nung nakaraang buwan binisita natin sa kanilang mga bahay, no? So sa akin po tiningnan ko si Catherine, kung naaalala niyo po siya, siya po yung nakatira sa medyo liblib na lugar kasama yung nanay niya at hindi po ganoon kaganda talaga yung condition sa bahay, walang maayos na tubig, madilim, at si Catherine mismo nung nakita natin siya nung nakaraang buwan, hindi siya nagsasalita, hindi makagalaw, hindi makabangon, na walang tulong sa nanay, no? At ayun po, mula noon nabigyan po siya ng gamot. So mga more than 1 month na po siya tuloy-tuloy na umiinom ng antipsychotics o risperidone. At yung nakita po natin ay talagang nakatulong ito sa kanya. Ngayon, ayun nga po, kita natin, nakapunta na siya dito sa ospital. Hindi na niya kailangan ng tulong ng nanay niya na maglakad. Kasi nung binisita po natin siya noon, kahit pagbangon, hindi niya yun magawa. At kahit po yung sa physical na kinakatayuan, may laman-laman na si Catherine. So nakakakain na siya. Sabi po ng nanay niya, siya na mismo yung nagsasandok ng pagkain nila. Nakita ko ulit si Nardo Salmasan, yung 30-year-old na male, na kung saan na-assess natin o nakita natin na meron siyang PTSD with psychotic features. Ibig sabihin nun na tindi ng trauma na pinagdaanan niya, no, nung bata pa siya, na kung saan meron siyang mga boses na naririnig, nagwawala, nagbabato, no. So ngayon nakita natin siya dito, sa Gimba General Hospital. Medyo maayos na, no, nakapagkwentuhan, no, sumasagot, no. Although meron pa rin siyang sinasabi na mga boses na naririnig, pero ang maganda lang noon is hindi na boses tao, no, kung hindi maingay na lang, no. So nakakatulong yung gamot sa kanya. Isa po sa mga nakita natin na pasyente ngayon ay si Nympha po na kasama po sa mga dinalaw noong nakaraang pagbisita po dito sa Gimba. So nung mga panahon na yun po, nakita namin na si Nympha ay hindi makaalis ng bahay. So kahit pagtayo or paglabas ng kanyang kwarto, hirap siya. Sa mga gawaing bahay, di rin po siya makatulong. At kahit sa pagligo ay kinakailangan ng tulong ng kanyang ina nung mga oras na yan. So hindi rin po sila nakakapagpagamot saka nakakapagpa-check up nung mga panahong yon dahil po sa hirap po na mga hirap at problema na kanilang nararanasan na pinansyal po. Dahil po doon, nakita po natin na yung mga pagbabago. So simula po noon, nagsimula na rin po sila uli makapagpa-check up sa Mariveles sa tulong po nung sa radyo natin, Gimba, at sa mga sponsor po na nakakapagbigay ng, yun nga po, financial assistance, tsaka yung sasakyan po na nakakapagdala sa kanila at kasama ng ibang pasyente po dun sa Mariveles. So, ayun po, simula po nang makabalik na po sila sa pagpapagamot, nasabi po ng ina ni Nympha na malaki po talaga yung pagbabago
panibago. So ngayon, ayan po, nakapunta po siya dito sa ospital, nakakalabas na ng bahay, nakakapagwalis, nakakatulong sa ibang gawaing bahay. Banggit rin po nung kanyang ina na malaking gaan po yung naging pagbabago. So hindi na rin po niya kailangan na bantayan ng sobra si Nympha at nakakagawa na rin po ng ibang trabaho yung kanyang ina. So doon po sa sitwasyon nila sa pamilya, kita rin po kung gaano ka-importante yung pagpapagamot at kung gaano po ito ka-effective. Kaya sana po, yun nga po, mapagpatuloy rin nila itong pagpapagamot at saka pagpapacheck up dun sa Bataan. Good morning po mga kaboses. At mag-aalas 5 na po ng umaga. Nandito po ako sa harapan ng istasyon ng Gimba. At meron po muling ihahatid doon po sa Mental Wellness and General Hospital ng Maribeles, Bataan. Ilang beses na po ninyong inihatid sa Maribeles, si Bernadette? Magmula po nung nilabas po namin, sir, bale, pang-ilan na po ngayon, pang-apat na po, sir. Pang-apat na. Ito sila Bernadette. At ito naman po, yung gagamitin po sa sakyan ngayon ay ito po, yung service po ng Barangay Narva Candos. Gandang umaga! Magandang umaga rin po. Ayan, nako So, ilang beses ba natin inahat? Tatlo, no? Tatlo na. Opo, tatlo na po. Ay, kamusta siya, no? Sino pa? Ayun po, okay naman po. Ayan, sino-sino mga kasama mo, ate? Si Nanay Sitang, si Nympha, si Miriam, si Josie, tsaka ako po. Ang unang dumating po, na pasyente, na ihatid ngayon sa Maribeles Wellness Hospital ay si Nardo. Isa sa mga staff ng radyo, si Grace Baldo. Sasamahan natin syempre yung mga kababayan natin papuntang Maribeles at alamin kung kakayanin ba natin na pakiusapan yung hospital na sabay-sabay na uli na sa susunod na check-up. Tama, kasamang Diego. Ano ba yung patitingin mo sa Maribeles? Wala, sasamahan lang natin yung mga dati nating pasyente at yung mga hindi pa nakapunta. At ito yung sasakyan ng San Andres. Ayun. Muli ay maghahatid po tayo ng ating mga kababayan sa Maribeles sa Bataan. Ito po yung serbisyo ng radyo nating Gimba sa mga pasyente dito po sa Maribeles Wellness Center. At sa tulong po ng ating munisipyo sa panguna ni Mayor Esolito Dr. Galapon. At ito po, Miss Grace Baldo. Kasamahan po namin sa radyo nating Gimba. Meron pa kasing mga lumalapit din sa atin na mga iba pang pasyente. Hopefully makapag schedule ulit tayo ng panibago bukod dito sa lakad na to. Doon naman sa mga bagong nagre-request, meron na pong dalawang pasyente na nakalista sa atin, pero naghihintay pa po tayo ng karagdagan pa para hindi naman po masayang yung lakad. Pinaghati-hatian ng mga 37 na taong hindi nakatanggap dito sa Magmamarikit. Ang mga binigay ng mga sponsor na bigas, 37 ang mabibigyan na paghati-hatian nila ito. Take to 21 kilos sila. Ako. 21 kilos.
Sasabi mo sa bigas na matatanggap mo? Maraming salamat po. Ilan kayo sa pamilya na kakain ng bigas? 3 po. Ay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa bigas na binigay nyo. May isasaing na po kami. Ayan. Bakit po kayo naiiyak na? Wala nga akong hanap buhay. Nasa bukid po kasi ako. Nagsisika. May tampa po kasi ako eh. Narinig po namin, kayo daw po ay gagamit na ng patabang organic. Opo. Naghanap ako ng alternatibong paraan para sa pagtitipid ng pagsasaka ngayon sa napakamahal na gamit sa pagsasaka. Particularly talaga pataba, talagang mataas na po. Sa ating isasagawang pagbibigay ng organic fertilizer sa isang magsasaka na mag-organic farming na unti-unti nang lumalaya doon sa synthetic fertilizer. Kasi nga ang synthetic fertilizer pamahal ng pamahal, nasisira pa yung lupa, yung chemical yan, nakakain natin mula doon sa nalilikhang palay at ginagawang bigas. Pero tayo isang farmer cooperator, si Kuya Bong Simon, 2 cropping na yung ating nasusubaybayan. At gumamit nga siya ng organic fertilizer. Tayo na sasagot ng kanyang organic fertilizer. Ang bibili nating organic fertilizer, gawang Nuevo Ecijano. Mayo 12 at nandito po tayo sa tindahan ng MG Farm Supply. At sinama natin si Ginoong Bong Simon na bumili ng organic fertilizer. Maraming salamat po sa inyo at Magkano po lahat ang nalikom ninyo? ang lahat po na nalikom 6,550. 23 bags ito, kuya. Lahat-lahat 23 bag ng organic. 23 bag, kuya. Ang isasabog po ninyo dito sa gano'ng kalawak po ito? Isasabog po dito para po sa program na organic fertilizer. Bale, 9,000 na ito, kuya. Kakalat na po kasi yan kapag may sabog na. Kasi may tubig. At ito, nagagawa natin dahil sa ating mga sponsor. Alang-alang po sa ating radyo natin din ba, hanggang sa pataba po, hanggang sa mga kagaya mga senior na hindi na po nakakahanap buhay. Sa Taramos, andyan ba? Yung representative ni Amili na kabel. Yung presyo na nila. Opo, pero sabi ko nga, kahit hindi sila mga kamag-anak, parang kamag-anak na rin dahil kung magkakabit bahay, walang ibang nagtutulungan. Kamusta na kalagayan niya? Pina-x-ray po namin sa non-active TB naman na po. Hindi ba mahirap magbunot ng damo? Bakit mo naisipan na magbunot ng damo sa kabila na ikaw nahihirapan? Pinipigilan ka naman ng nanay mo.
Para po mga tulong. Siya po ay may karamdaman po na Ano karamdaman niya? may sakit po siya. Gaano katagal na siya nakakulong? Dito lang po, 3 months pa lang. Ito na po si Myrin Vivera, babati na po sa ating programa Boses ng Sabayan ng Tinig ng Kalandasan para makapanayan natin po siya kasama Diego. Ako po si Kagawad Rafael Santos ng Barangay San Marcelino. Ininapit ko po sa radyo nating Gimba ang pamilyang Juson Tapok sapagkat napakahirap po ang buhay ng mga pamilyang ito. Sa mga maliliit na bata na hindi pa dapat lumusong sa bukid na magtanim upang maghanap buhay, pero napipilitan po sila na sila po ay lumusong upang sila po ay mabuhay. Kaya nga po, lubos po akong nagpapasalamat sa radyo nating Gimba sapagkat ang aking pong idinulog na at linapit na pamilya ay nabigyan po ng solusyon, nabigyan po ng tulong tulad po ng mga ito. Malaking bagay po ang tulong ng radyo nating Gimba para sa pamilyang ito. Ito pong aalayan po natin ngayon, bibigyan ng tulong, ay nag-ano lang po sila, nagtitinda-tinda ng mga trapal, ganon. Dumadayo-dayo po sila sa mga bayan-bayan. Tapos po yung mga pinagbebentahan po nila, yun po yung ginagamit nila na pang araw-araw nilang panggastos. Kung minsan wala pong napagbebentahan. Ano po ang hanap buhay niya, tay? Ano lang, madam, papainan ko, kargado. Wala po kayong lupa? Mayroon, madam, pero nakasanlak. Sige, pakilala mo na ang ating hahandugan. Opo, kasama Diego, nandito na po ating handugan na wala pong iba si Tatay Ronnie B. Flores kasama Diego. Maraming salamat po lahat ng sponsor na nagbigay dito. Marami pong natutulungan sa radyo natin. Alam ho ninyo, itong ginagawang paglilingkod ng ating mga kasamahan dyan sa radyo natin Gimba, hindi lamang malaking tulong para ho sa mga magsasaka at iba't iba pang mga sektor ng lipunan.
napakahalaga din ho ng kanilang papel na ginagampanan para matiyak natin na ang ating mga opisyal ng pamahalaan ay tumutugon sa kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa bayan. Ipagpatuloy nyo ang inyong walang sawang paglilingkod sa ating mga kababayan dyan sa Gimba at sa lahat ho ng naaabot ng inyong pagsasahim papawid. Noon pa man, ang radyo natin Gimba ay katuwang na ng aming opisina sa pagpapalaganap ng aming serbisyo sa publiko at gayon din sa mga edukasyon patungkol sa financial literacy, investor education at lalong-lalo na siyempre sa pagsugpok at paglaban sa investment scam. Number 1 po ang radyo natin Gimba sa pagsugpok ng investment scam. Kaya kami po sa hanay ng Securities and Exchange Commission, Tarlac Extension Office, kami ay saludo sa walang sawang pagtulong at pagsiservisyo publiko ng radyo natin Gimba. Saludo po kami sa inyo. Kayo ang number 1 sa puso ng aming opisina, sa puso ng sambayanang Pilipino. Kaysa inyo po ako sa inyong temang aktibong pamamahayag sa lokal, nasyonal, at sa tumitindi sigalot sa buong mundo. At sa pagpapasigla ng mga taong serbisyo sa ating komunidad. 11 na taon nang radyo nating Gimba, mayaman ang inyong karanasan sa pamamahayag at mayaman sa pagtulong sa ating kababayan ng walang kapalit. Naging tagapagbantay kayo sa mga nangyayari sa ating bayan, positibo man o negatibong balita ito. Noon pa man hanggang ngayon at hanggang sa susunod pang mga panahon, kasama niyo ako sa inyong paglilingkod. Radyo natin Gimba, headed by its very dynamic leader, Ms. Chi Herrera. May you continue to uphold the highest form of professionalism and responsible broadcasting. May you continue to be a great blessing to your community through your various community projects. And thank you too for being a very active part of KBP Nueva Ecija chapter. And congratulations, Radyo natin Gimba. Naging bahagi na kayo ng kasaysayan ng broadcasting, hindi lamang sa Central Luzon, kundi sa buong bansa. Ito ay dahil sa inyong matapat, parehas, makatotohanan, at matapang na pagpapaabot ng mga totoong nangyayari sa ating bansa. Lalo ko kayong nakilala at naging malapit sa puso ko simula noong 2021 nang ako ay nagpasyang tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Hindi ako sikat at hindi rin ako mayaman. Pero katulad ng mga ibang kandidato na kalaban ko, regular nyo akong tinatanong tungkol sa aking plataforma para sa ating bayan. At kinukuha ang aking opinion every time na magkakaroon ng mga tampok na issue na apektado ang kalagayan ng ating mga mamayan. Kaya't ako'y nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagpapahayag ng makatotohanang balita. Ipagpatuloy niyo ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Sa radyo natin Gimba, lubos po akong nagpapasalamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon para makausap ang ating mga magsasaka para malaman ang kanilang mga hinaing at matugunan ang kanilang mga problema. Patuloy po sana tayo magtulungan para maihatid ang nararapat na serbisyo sa agrikultura at sa iba pang sektor at maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo-lalo na ang mga nangangailangan. Isang maalab, mapagpala at mapagpalayang pagbati sa radyo natin Gimba. Ang bilis ng panahon, parang kailan lamang ay binuo ninyo ang Convis at ang radyo natin Gimba noong 2004. At nakita ko ang inyong paglago, ang mga pinagdaanan ninyong mga hamon, ang mga nalagpasan ninyong mga problema. Naalala ko dito rin sa lugar na ito natin ginanap ang mga training ng pipit reporters nung araw. Dito rin tayo, akala ko kinubkob ng mga pulis at mga sundalo noon. Pero
nagawa natin ng paraan na nakisali sila sa ating mga pagsasanay. At natuwa din ako dahil karamihan sa mga tinuruan yung mga estudyante ko, pagkagaling ko sa UP Diliman, nung nagturo ko ng DevCom sa CLSU, ay palagi nilang sinasabi, ang dami nilang natutunan doon sa panahong sila ay nag-i-intern dito sa radyo natin Gimba. Ganon din, nitong huling ilang taon, nung panahon ng COVID ay lubos ang aking kaligayahan nung inimbitahan ninyo ako na tumulong doon sa programang Balitang Talakayan, at doon ko nakita ang kung paano natin tinutulang maintindihan ng mga mamayan, ng mga magsasaka, ng mga nagtatrabaho sa palengke, ng mga manggagawa dito sa Gimba at pati sa mga kalapit na bayan na maiayos ang kanilang mga problema. Malaki na ang pinagbago ng kalagayan ng radyo natin Gimba. Dati-rati ay minamaliit, ngayon ay ginagalang. At ang kinatutuwa ko ay yung mga pagkataong yung mga kino-cover ninyo natin na mga problema ay nagiging tuntungan ng mga ordinansa na sinasabatas ng mga barangay at ng bayan. At ito ay sa tulong ng ating matapang, walang kinikilingan, maingat na pag-uulat. Mabuhay kayo! Hi, I'm Suman Basnet, Regional Director of AMARC Asia Pacific. AMARC is a global network of community radios. I'm speaking to you from our regional office here in Kathmandu, Nepal. This is a great moment of satisfaction as well as pride to AMARC, a network of community radios across the world and especially in the Asia Pacific region. I think Radio Natin Gimba has made significant strides in the area of local broadcasting in the Philippines. I know for a fact that the station strives to address local issues while contextualizing it to global issues, especially to emerging conflicts and the consequences of such conflicts. We are living in very trying times. Conflicts in different parts of the world and their consequences on freedom of speech and freedom of expression is truly worrying. I wish Radio Natin Gimba much success in fighting back and speaking on behalf of the voiceless. At the same time, standing for freedom of speech, freedom of expression, and citizens' right to communicate. Ng Radio Natin Gimba, DWT 705.3 po. Siyempre, ang Radio ng Gimba, malaking bagay na gawa din po sa akin bilang ako, si Dr. Luma. Si dati po, actually, takot ako mag-interview sa kanila. Nagpapakaliwati ako, tahimik na. Kaya palagi hindi na ka naman. At ayun po, medyo kabaliktad, dahil hindi na ako nabitigilan. Anyway, ang Radio ng Gimba, nakikita na po nakikita naman po natin na magkita po na ay nabibigyan kayo ng mga ibang news sa magmula sa lokal hanggang national. So, napakaganda po yan. Nakikita po yung development, saka yung mga nangyayari sa buong bayan po ng Gimba, yung national. Kung sana nga ipagpatuloy na nila ang magandang gawain, ang Radio ng Gimba, at talagang walang tigil po ang kanilang pagserbisyo, at tayo napapasama na yan. At magkakaroon ulit ng dadaring na panahon ng Antong Pumaskulit, ano? Antong Pumaskulit sa December ulit. So, sana nga ang Radio ng Gimba ay lalong magtibay. Nakikita ko naman ng talagang gumaganda po ang Radio ng Gimba. Gawa ng yung sakop ng Radio ng Gimba ay lumalawak po. Minsan umabot pa hanggang Alexa SC-Press. Masyadong malinaw na po kasi ng tuloy. At hindi makikita tayo ulit hanggang daming pagkakataon. Allow me to say two liners. TJ, nagagalak talaga ako sa gusto ko ibabatid sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Central Luzon at sa buong mundo sa pamamagitan ng social media. Katulad ng mga naon na mamati ay nagagalak ako na kahit pa paano ay bahagi ng radyo natin din sa pamamagitan nila TJ Herrera, nila
Nino Herrera at saka ni Army, kasama natin si Professor Ben Domingo, mga masisipag at matatag na defender ng freedom of expression. Di ba? Naniniwala ko na higit pa sa pagiging local official o provincial official ang ginagamparan yung tungkulin sapagkat kayo nag-crystallize ng mga public opinion at hinahin ng ating nakikinig taong bayan para hopefully nakakarating sa mga policy makers. Huwag sana tayo magsawa, tayong magpagod kayo, bagamat sabi nga, thankless job itong ginagawa ninyo. Nagagalak ko at isang parangalan na ako makasama niyo paminsan-minsan. Tulad ng ibang mga supporter ng radyo ating iba, makakaasa kayo ng ating walang pag-atubili, pagtaliban. At tulad din walang pag-atubili at walang kupas ng sipag na maglingkod sa sambayan ng Pilipinas. So ako pala si Doc Reggie Pamugas. Isa ako sa or anchor doon sa radyo natin Gimba, kalusugan para sa lahat. No? So, sa buong taon o sa buong almost 3 years ako nag-work, so nakikita ko yung improvement doon sa pagtalakay ng mga issue ng kalusugan na minsan lumalampas din sa iba pang issue kasi ang alam naman natin, ang kalusugan is hindi lang naman siya hiwalay sa iba pa nating karapatan. No? Ang radyo nating Gimba, lalo sa kalusugan para sa lahat. No? Isa siya magandang plataforma na nakakarating doon sa komunidad, no? Yung binamagnet nating mga masa, parang gano'n, no? Kaya tingin ko, deserving or tingin ko, isa sa pinakamauna na community service or yung binabanggit natin na isa sa unang community radio station na kung saan napapaabot natin yung issue o napapaabot natin yung mga ideya or mga knowledge per se, yung mga importante na mga kaalaman tungkol sa kalusugan. Ang radyo natin Gimba, it's a pioneering effort at isa na nga po siya ngayon na kumbaga ay institusyon sa ating bayan ng Gimba. Isang institusyon na nagpapamandila ng katapatan, isang institusyon na nagpapamandila ng pagkakapantay-pantay, isang institusyon na nagpapamandila ng isang patas na bukas para sa ating lahat, hindi lang dito sa komunidad ng Gimba, kung hindi, yun ang contribution niya sa ating bansa. At naniniwala ako ng malayo ang ating mararating patungo sa yung binabanggit mo sa isang kinabukasan na para sa ating lahat. Ako po si Linda Katindi Garcia, ang pangunahing kinatawan ng International Association of Women in Radio and Television sa Pilipinas. Ang radyo nating Gimba, ang inyong pagsasahimpapawid ng 19 na taong bilang community radio at ngayon ay sa social media platform ay isang kahangahangang tagumpay. Ipagpatuloy ninyo ang paghubog sa mga magigiting na women journalists para magbalita at ihayag ang katotohanan kasabay ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo sa kapakinabangan ng komunidad. Ako si Ray Rodriguez, tagapangulo po ng Liga ng Manggagawang Bukid. Ang radyo natin Gimba ay malaking naitulong sa aming asosasyon, lalo na sa Manggagawang Bukid, maski hindi LMB, hindi member ng LMB. Paglapit sa mga ahensya, lalo na sa DSWD, radyo natin Gimba po ang aming nilapitan. Laging sila po yung gumagabay sa lahat ng mga ninanais naming makamit. Sa pamamahagi ng pamaskong handog, lagit-lagi, Manggagawang Bukid, yung kanilang binibigyan. Alam niyo po, laging nakaagapay ang radyo natin Gimba sa amin sa mga proyektong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Mabuti pa ang radyo natin Gimba. Laging andyan, sumusuporta sa aming kagipitan. Bilang isa pong magsasaka,
ay malaki po ang naitulong ng radyo natin Gimba dahil ito po ay isang istasyon ng radyo, isang media na aming nalalapitan upang maibigay ang hinaing namin para sa mga nanunungkulan. Malaki ang naitulong ng radyo natin Gimba dahil ang mga karaingan naming mga magsasaka ay napaiaabot sa mga kinaukulan dahil nasubukan po namin makarating sa Kongreso nang dahil sa kahilingan naming mga magsasaka. Pagkaroon po kami ng samahan, ito ay isang kilos patubig na humihingi ng ayuda sa ating bayang pamahalaan at napagbigyan po. Kaya nga po, nang sumunod na pagkakataon, natulungan muli kami ng radyo natin Gimba upang mailakad ang aming kahilingan na malibre ang patubig sa irigasyon. At ito po ay nagkaroon ng katuparan, mapaaga ang pagbibigay ng mga binhi at pataba. Ako si Amang Simon at ako po ay nakatira sa Barangay Kasungsong dito po sa bayan ng Gimba. Ako ay isang magsasaka. Ang radyo natin Gimba, napakalaki yung ibibigay nila sa ating mamamayan, lalo na sa ating mga magsasaka. Ipaaabot ng radyo natin Gimba, unang-una ang mga tamang impormasyon. Ito po isang malaking bahagi para sa ating mga kababayan dahil nalalaman po nila yung mga nangyayari sa ating pamayanan. Isang halimbawa, yung pagpa-privatize ng Gimba Water District. So, noon pong panahon nang ito po ay kasalukuyang pina-privatize ba? Ang radyo natin na Gimba ay napakalaki din po nung kanyang partisipasyon dito dahil binabalita po ng radyo natin Gimba na gawin yung isang napakalaking pagtutol para po sa pagpa-privatize nito. Kapag ito po ay na-privatize, alam natin na ito po ay napakalaki ang pagbabago na mangyayari sa bayarin. Ang natutong kumilos o gumawa ng mga hakbang para po ito ay tutulan o katuwang ng tao sa komunidad na ipaabot sa kinauukulan ang lahat ng radyo natin Gimba ay siya pong takbuhan ng marami nating mamamayan para po sa kanilang mga problema. Nandyan po para dinggin yung aming mga hinaing at ang boses po ng komunidad ay pinakikinggan o naririnig ng iba't ibang ahensya ng ating pong gobyerno. Ang radyo natin Gimba ay isang tunay na radio station na kung saan po siya ay nagdadala ng karapatan at kagalingan ng mga mamamayan. Matagal na pong katuwang ng aming opisina, Securities and Exchange Commission, Tarlac Extension Office, sa pagbibigay po ng serbisyo ng aming opisina sa mga mamamayan upang mapangalagaan po natin ang ating mga mamamayan sa mga mapanlinglang na mga tao na walang ninais kung hindi maglimas ng yaman po ng ating mga kababayan. Kaya kami po ngayon ay nakikisa sa radyo natin Gimba sa kanilang laban, sa katiwalian, laban sa anumang pong kasamaan sa ating lipunan. Gusto kong malaman ng lahat na itinayo ang radyo nating Gimba ng Conbis at isa ako sa nagtayo sa radyo nating Gimba. Ito kasi Conbis nung araw at ang project ng Conbis, radyo. Natatanda mo yan? Yan. Isa ako sa board director nung unang itinayo namin. Tapos, ang aming nag-cutting ribbon. Ang bisita namin noon sa cutting ribbon ay si dating Congressman Paeng Mariano. 19 years na ang radyo nating Gimba. Alam ko, marami nang pinagdaanan ang radyo natin, lalo na sa pamamahayag, sa kung anong mga proyekto na binibigay sa barangay, na kung saan nagpo-proyekto kahit na walang kapalit. Yun ang maganda sa radyo. Yung pamamahayag nila, yung minsan positibo, minsan negatibo, ganun talaga. Minsan iaangat ka ng radyo, minsan binababa ka naman. Tama lang na punain ka. At lumalawak, gumaganda.
ang radyo nating Gimba. At talagang umaabot na sa or siguro pag nag-broadcast sa buong Pilipinas na. Buong mundo na pala ang radyo nating Gimba. Ipagpatuloy ninyo ang magandang sinimulan ng radyo nating Gimba. At lalo yung palawigin, lalo yung paangatin ang sistema sa larangan na pangmamahayag. Sa 19 na taon na pagsasahim papawid, pinagmamalaki at tiwala ako na nararapat na maging Station of the Year ang radyo natin Gimba. Pinagdaanan nito ang krisis bilang tagapagsalita ng katotohanan at sa pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Hinarap ng istasyon ang matinding krisis kagaya ng pananakot, inakusahan ng cyber libel at violation of Bayanihan Act upang patahimikin, pero lahat ng ito ay nalampasan ng radyo natin Gimba. Nahutok ito sa isang mas matatag na tagapagsalita ng katotohanan, tagapagbigay ng mga mahalagang impormasyon para sa komunidad sa usapin ng kalusugan, ekonomiya, politika at isyu ng iba't ibang sektor ng lipunan. Hindi din inihihiwalay ng istasyon ng usaping pang-national at international para mabigyan ng kaalaman ang mga tagapakinig. At ang pinakamahalaga ay ang pananalig ng mga tagapakinig sa radyo natin Gimba, mapalokal man o social media, na sa pamamagitan ng radyo, matutulungan sila hindi man lubos o ganap, may magiging pagbabago sa kanilang kalagayan. Ito ang mga dahilan kung bakit nararapat maging Station of the Year ang radyo natin Gimba. Tinatanggap at pinapasalamatan sa pagdalo dito sa isang makasaysayang aktibidad na ito, ang ika-19 na taong anibersaryo ng radyo natin na Gimba. 19 years old na ang radyo nating Gimba sa pamamahayag. Batang-bata pa. Kahit bata pa, mayaman naman ang ating naging karanasan. Dumaan sa likot-ikot, sumuong sa mga balakid at hirap, pero nananatiling nakatindig, sumusulong sa gawain para sa katotohanan, para sa pagdepensa ng press freedom o malayang pamamahayag at para sa mamamayan. Lalo't higit kapag ang mga tao'y dumadaing, nagsasalita ng kanilang problema at sila ang kumikilos, na naging andaluyan lamang ay ang ating istasyon, ang ating munting istasyon, ang radyo natin Gimba. Noong panahon ni General Palparan, dito sa Nueva Ecija, taong 2006-2007, andyan ang kaso na may mga binubugbog, ibinibilad sa araw, binaril, tinorture, na nilaman ang aming mga balita at maging kami ay tinarget rin na patahimikin. Noon namang panahon ng pandemic, kinwarantina tayong lahat dahil sa COVID-19. Nagpatuloy tayo sa pagbabroadcast. Hindi tayo tumigil. Sa panahon ito ng pandemic, bumubuhos naman sa istasyon ng radyo nating Gimba ang mga nagrereklamo at nag-aapila ng ayuda. Lumakas ng kanilang loob sa paniwalang meron silang kakampi. Ngunit ang kapalit noon ay pagkakaso sa personnel ng radyo nating Gimba ng kasong cyber libel at violation of Bayanihan Act o RA 11469. Nito pong September 13, 2023, na-dismiss na ang kaso. Tinangkang patahimikin, busalan at i-red tag sa gitna ng COVID-19 pandemic at ng Executive Order 70 ng NTFL-CAC, ang radyo natin Gimba, ngunit hindi tayo pinanghinaan ng loob. Nagampanan natin ang papel natin bilang watchdog ng lipunan, watchdog sa ating komunidad. Sinikap nating lagpasan ng mga kahinaan, limitasyon, para isulong ang ating gawain araw-araw. Umulan man,
may sikat ng araw, bumagyo, ayan, andyan tayo.